Attorney Virgil Garcia, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Miyembro po ako ng AGFO. Pero kami po sa AGFO, nakapagsalita lang po ng konti. Marami pong exchanges ng ideas doon eh. Alam niyo na, mga retiradong general yung nandun. So lahat ng ideas nilalabas for academic discussion. Walang mali, walang tama, basta sabihin mo yung iyong opinion and then but you know there is a point where where they take a common stand. Ayaw po niya ng corruption. Yun lang po about AGFO na banggit ni General Kita. Wala po akong prepared na speech this morning. Gusto ko lamang pong i-focus yung ating atensyon. Ano po? Kasi alam po ninyo, nung nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo de Manila, iba yung pinag-aralan namin sa nangyayari ngayon. Yung araw, sa aming pinag-aralan, yung tatlong foundation ng ating gobyerno, yung ating tatlong foundation ng ating demokrasya, yung executive, legislative, and judicial, yun dapat yung nagbabantay sa ating saligang batas. And the fourth pillar of democracy is press, media. Ngayon po, sa panahon ngayon, kayo na lamang po ang tumatayo para sa ating demokrasya, ang mga independent bloggers. Kayo na lamang po ang maaari naming asahan na maglalahad ng katotohanan at ipagpatuloy ang ating laban para sa kalayaan, sa pananagutan at sa hustisya. Bago po ang lahat, pasalamat ako sa Duterte campaign team na nagbigay ng suporta sa atin dito. Nandiyan po sila sa likod. Sa Kampilan, sa PANA, sa PDP Laban, at sa inyong lahat po maraming salamat. Kahapon po, alam po ninyo kaya ko nasabi yan, nakakapagtaka, ngayon, ang nagsasabi ng totoo, ngayon ang nagsasabi ng nalalaman niya para sa pananagutan, para sa hustisya, yun ang inuusig ng batas. Yun ang pinapagalitan ng kanyang organisasyon. Alam nyo na, hindi ko napapangalanan. Pagka ikaw ay tumayo, arestado ka, hindi ka pwedeng magsalita. Pagka ikaw ay naglahad ng katotohanan, hahabulin ka, sisiraan ka sa media, i-discredit ka. Alam po ninyo, kahit batang musmus, pagka yan ay naka-witness ng isang bagay at yung kanyang na-witness ay kaya niyang ilahad sa korte, sa hukuman, yung pong batang musmus na yon ay credible witness. Hindi po siya madi-disqualify dahil lamang sa siya ay batang musmus. Let us take it to the extreme. I take this against advisement. Sabi sa akin, General, maging gender conscious ka. Pero I'm not being sexist. I'm not being Ang sabi ko po kasi, na isang example ko, pagka dinidiscredit mo yung mga witnesses, katulad nitong ating mga 18, sabihin na natin 20 yan. Sama na natin si Colonel Grijaldo ng pulis. 21 po yan. Pag dinidiscredit nila, kesyo, yung kay Gutesa, hindi raw tama ang pagnotaryo. Ano ngayon? Okay? Ito daw, 18, nag-awol, na-dismiss. Dishonorable discharge. Ano ngayon? Yun namang pagkaka-dishonorable discharge, may kwento yan. At hindi lahat ng dishonorable discharge, dishonorable. Situational, you have to get into the bottom of it. But that, again, is not the issue. Merong dishonorable kasi naawol
Eh bakit naawol? Eh, hindi po ako nakabalik agad pagkatapos ng aking leave dahil may sakit pa po ang nanay ko. Eh pagkatapos mo nung gumaling ang nanay ko, dinala ko yung anak ko sa ospital at kailangan ko rin pong bantayan. Eh di lagpas na yung time mo para ikaw ay mag-report. 5 days, 7 days, awol ka na. Hindi mo na naasikaso kasi meron ka pang mga ibang problema, dishonorable ka na. Kasalanan ba niya yon? Yung ba derogatory, yung ba hindi, yung ba incriminating, hindi. Dahil sinasabi natin, focus on the issue. Ang issue po dito sa ating mga usapin ngayon, yung pananagutan. May mga tao pong pinangalanan. Bakit hindi yun ang hinahabol? Bakit yung ombudsman na dapat humahabol sa mga pinangalanang matataas na opisyal ay hindi hinahabol yung mga pinangalanan? Ang hinahabol yung mga naglalahad. Bakit itong 18 kung saan-saan tumatakbo tuwing haharap sa media? Kahapon, humarap sa inyo para madinig ng bayan ang kanilang sasabihin. Natapos ba? Hindi. Kasi na-compromise yung lugar. Kahapon, meron kaming gagawing taping para madinig ninyo yung sasabihin nila ng detalyado. Tumakbo kami 3 lugar 3 beses kaming nagpalit ng venue because nako-compromise yung aming lugar. Hindi na pwede, andyan na sila, ganyan. So, takbo na naman kami, lipat kami ng venue. Hanggang sa hindi natuloy. Pero ang sa amin lamang gustong gawin, wala kaming gustong siraan. Wala kaming gustong papangitin sa paningin ng kahit sino man. Ang intensyon lamang po namin ay papanagutin ang mga dapat managot dahil yan po ang nakasaad sa ating saligang batas. Ang UPI po, ang United People's Initiative, isa lamang po ang pinapanigan